Hi guys! For today's vlog, gagawa tayo ng bida-bidang cake. Alam nyo na kung ano yung bida-bidang cake. Siyempre, si Jollibee. Siyempre, una kong ginagawa sa mga customized cake ko yung mga edible toppers. Bale, pinaghahalo ko ang gum paste at fondant. Ganon, para hindi siya agad-agad tumigas. Yun naman talaga yung lagi kong sinasabi sa aking mga vlog. Kasi mabagal nga akong gumawa. Parang ang bilis-bilis kong gumawa sa video, pero maarte po akong gumawa. Para hindi ako maabutan ng pagkatuyo ng aking mga sugar paste, pinaghahalo ko nga yung gum paste at fondant. Kasi nga pag solong gum paste, titigas agad iyon, lalo na pag mahangin. Naka-electric fan ako. At syempre, lalo na pag naka-air condition tayo, ganon. Tapos, pag maaraw pa, ganon, madaling mag-set ang gum paste. Pag maulan naman, asahan mo na naluluha iyon. Kaya naman, pag maulan, nagdadagdag ako ng Tylose powder, tapos nagdadast ako ng cornstarch. Ganun. At tapos na nga yung gulong at itong traffic cone. Siyempre, ito na yon sila, yung mga ginawa kong gulong, traffic cone, tapos yung kanyang logo na may pangalan ng ating birthday celebrant. Tapos itong next video, sunod naman natin yung ating rainbow. Yan. Bali, pag nagro-roll ako ng pahabang ganyan, ginagamitan ko yan siya ng fondant smoother para pantay yung pagkakaroll niya. Kasi kapag yung kamay lang natin yung gagamitin natin, hindi siya yung magpapantay-pantay. Ewan ko lang sa iba ha, pero ako kasi ganun. Kaya ginagamitan ko siya ng fondant smoother. Basta ganun yung diskarte ko. Kanya-kanya naman kasi tayo ng diskarte. Tapos ibabrush ko lang yan siya ng tubig hanggang sa magdikit-dikit ng ganyan. Konting tubig lang. Tapos tanggalin natin syempre yung sobra. O diba? Ganyan gamit ng ating cutting mat na maliit. Tapos dito, nag-flatten lang ako ng maliit na yellow na fondant. Tapos, para dun sa ating ayan, ginawa kong araw. O, diba, nauunahan ako ng video? Ang bilis, tapos na yung aking rainbow. Tapos, next video, gagawin naman natin si ating bida-bida na si Jollibee. Bali, nagawan ko na to siya ng vlog. Balikan na lang po ninyo kung gusto pa ninyong panoorin. Bali, nikat ko lang dito, ni-edit ko lang para syempre maging buo yung aking video ng aking bida-bidang cake. So, puro mga stick yung ginagamit kong pagdugtong dun sa part ng katawan ni Jollibee. Kasi hindi pa ako marunong gumamit nung wire na pinagdudugtong gaya ng ginagawa ng iba. So, hanggang stick lang muna ako at pag-aaralan ko pa iyon. So, ito naman yung ating pinakaulo. Ito yung pinakamahirap na part na pag sa mga figure na kagaya niyan. Diba? Yung iba, hinuhukay nila yan doon sa mata, pero ako, pinaflat ko lang siya ng ganyan, tapos nilalagyan ko na siya ng mata ng kagaya ng ganyan, tapos yung bibig, o diba, magkakaroon na yan siya ng bibig, tapos meron naman siya, sempreng dila. Tapos, ilalagay na natin doon sa katawan ng ating Jollibee. Napansin ninyo may usli doon kasi yun nga yung cup ni Jollibee. O, tapos na ulit. Ganun lang yan kadali. Naunahan na naman ako ng aking video sa pagsasalita. Kaya ito nang lahat ang ilalagay natin sa ating cake. Patutuyuin ko lang yan ng ilang araw. Para mas maganda siyang ipatong sa ating cake. Hindi siya lulupay-pay. Tsaka siya, yung hindi siya mag-moist ng masyado. Ganon. Pag napatuyo o napatigas natin ng maayos yung ating mga toppers. Ganon. So next video, ito na nga at nagle-layer na tayo ng ating cake. Syempre, ang best seller natin ay itong ating moist chocolate cake. Tapos, ang kanyang frosting ay chocolate ganache. At syempre, yung kanyang filling ay chocolate ganache pa rin. So, yan, kapag napakinis ko yan, na-achieve ko na yung ganyang kinis, lalagay ko yan sa chiller, saglit lang. Tapos, magro-roll na ako dyan ng fondant para i-cover dun natin sa ating cake. Sa mga gusto palang magtanong, mag-comment na lang po kayo sa aking mga video. Wag na lang po kayong mag-PPM para naman po yung mga nag-i-inquire sa akin hindi po matabunan ng mga messages ninyo. Kasi nga po, iisa lang yung gamit kong page. Ito lang po iyon. Andrada's Bake Shop lang. Bali, na dito, halo-halo na kasi. Nandito na yung vlog ko, nandito na yung business page ko. So, yun lang. Sana maintindihan po ng mga hindi ko nare-replyan. So, may nagtanong pala sa akin kung hindi daw ba nagmo-moist yung cake na may chocolate ganache kapag tinanggal na o inilabas na doon sa chiller. Syempre, magmo-moist pag sobrang nag-stay yung ating cake na may chocolate
chocolate ganache doon sa chiller. Kaya dapat kapag i-cover natin siya ng fondant, saglit lang siya sa chiller, tapos labas na natin. Saka natin siya i-cover ng fondant para hindi siya masyadong mag-moist, ganon. Kaya ko naman kasi nilalagay sa chiller after ganache nung cake para maging firm lang yung chocolate ganache na ni-cover ko sa kanya. O, going back ulit tayo dito sa ating ginagawa. At yan nga, paneling method yung ginamit kong technique sa pagko-cover ng aking cake. So, ganyan lang naman ako mag-cover ng cake. Kailangan kapakapain talaga natin para makapa natin agad kung meron siyang hangin na naiwan sa loob para syempre matusok natin o maagad natin siya. Ganon. Tapos yan, pagdidikitin lang natin siya ng ganyan. O, diba? Ang linis niyan tingnan. So, ganyan lang naman po yun kadali. At syempre, dito sa next video, wag nating kalimutan lagyan ng cover yung ating pinaka drum board. Yan. Tapos tanggalin natin syempre yung sobra. Kasi mamaya meron din akong ilalagay na design dyan para doon nadidikit yung design na ilalagay ko. So, dito, naglagay na ako ng black and white na pa-square na ganyan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan eh. Basta dikit lang ako ng dikit. Bali, brinash ko yan siya ng tubig para tumikit yung black and white na nilalagay ko dyan. Bali, naka-timelapse yan. Kasi mabagal nga. Pag yung hindi ko timelapse yun, Diyos ko, dahil magiging tayo, siyam-siyam sa paglalagay ng ating mga black and white na ganon. So, ito na yung ating si rainbow na ilagay na itusok na. Tapos, isinunod ko naman si ating bida-bida na Jollibee. O, diba? Bida-bida talaga yan. Tapos, yung ating dedication para sa ating birthday celebrant na happy 6th birthday. Tapos yung ating logo, syempre dikit lang ng ganon. Hindi ko lang dinikit ng basta ng ganon ha. Brinash ko yun siya ng tubig para syempre maayos yung pagkakadikit niya. Baka mamaya pag idinikit ko lang siyang ganon, magtanggalan sila. Tapos yung mga nilagay ko dun sa ating board, syempre brinash ko rin yan ng tubig lahat. Para syempre dikit na dikit. So ito na po yung ating finished product. O diba, ang cute ng ating bida-bidang cake na si Jollibee. Love, Tita Kukay and Tito Kenneth. Thank you so much kay ma'am na laging umu-order sa amin. Mula noong nag-pandemic pa ata siya, nag-umbisang nag-order sa amin. At hanggang dito na lamang po ulit ang medyo mahaba-haba nating vlog. Thank you for watching.